Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is Friday and this is our 5th installment of our current series, which is Trusting in God in Financial Matters. So our topic for today is financial freedom. So excuse me, pasok na pasok siya sa series talaga natin kasi financial freedom, ito yung wala ka nang wina-worry kung alam mo yun, financial freedom, basta yun. So, our topic for today is, ayun, financial freedom nga. And our verse for today is Proverbs chapter 22, verse 7. So, in English Standard Version, the rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, kung mapapansin natin, kadalasan sa mga movies, sa mga drama, pinoportray nila na ang mga may hirap is nagiging slave ng mga mayayaman. So, for an instance, kapag mayaman ka, syempre, diba, mag-hire ka ng mga katulong, ganyan. So, yung mga hinahire mo, syempre, they are applying for a job, for a work, kahit pa katulong yan, dahil nga, kailangan nila ng pera for survival. And with that, gagawin nila lahat ng utos mo, kahit minsan, diba, yung mga OFW natin, kahit minamaltrato na sila, kahit sinasaktan na sila ng mga amo nila, is hindi nila magawang mag-quit sa trabaho nila dahil kailangan nila yung sahod, kailangan nila yung pera. So, totoo nga na ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, mas lalo na yung may mga utang, di ba, sa ibang tao. Like, for example, ako, may utang ako sa friend ko. So, kahit anong pabor mahingin ng friend ko is wala akong choice kundi sundin kasi baka mamaya magbago yung isip niya, hindi na niya ako pahiramin or bigla niyang papayaran yung utang ko. So, ayun yung tinutukoy rito na nagiging slave tayo when it comes to money kapag tayo ay nagiging lender or nangangailangan. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, being a borrower is not a sign of God's favor. So, ano na namin to sa third group namin to church na topic na to na hindi dapat tayo nangungutang kasi dyan nagsisimula yun parang masasanay ka na ng masasanay, parang malululong ka na sa kakautang mo. Yung for example, magkaroon ka lang ng gusto mo kahit naman hindi siya urgent, hindi mo siya kailangan, isuutang ka na sa ibang tao para lang makuha yung gusto mo. So, that is not a sign of God's favor. So, dapat ang tanging utang lang natin sa ibang tao or binaborrow, ayun nga, ang utang lang natin sa ibang tao ay pagmamahal. So, hindi dapat tayo nangungutang ng pera. Lalo na kung hindi naman siya urgent, ganon. Hindi naman siya kailangan, yung tipong pangluho mo lang. Kasi, sa totoo lang naman, being applicable, di ba? May mga times talaga na hindi natin may iwasan, like emergency, ganon. So, ayun naman, nakikita naman din ni Lord kung ano yung nasa puso natin, kung ano ba yung totoong sitwasyon natin. So, nasa sa atin na yun, kung pipili ba tayo ng choice or decision na tama at papalapit sa Kanya, or mali yung decision na gagawin natin, na pipiliin natin, and mas ilalayo tayo sa ating Panginoon. Number 2, the borrower is the slave to the lender. So, gaya nga nasabi ko kanina, walang kahit ibang choice, walang kahit anong choice ang nanghihiram or nangungutang but to follow or sundin lahat ng utos, lahat ng pabor. Kumbaga, magpapaka-slave siya dun sa nagpahiram sa kanya, dun sa nag-lend sa kanya ng kailangan niya. Kasi nga, he is just a borrower, di ba? So, parang mas, kumbaga, hindi sila magka-level nung lender. Kasi once na magbago yung isip ng lender, like for example, may inutos siya or may favor siya sa'yo na hindi mo sinunod, ginawa, pwede magbago yung isip niya and hindi ka na makahiram sa kanya. So, yun din yung iniiwasan natin, di ba? So, again, the borrower is the slave to the lender.
number 3, the habit of borrowing can affect the next generation. So, ito rin yung sinasabi ko kanina na once mag-start na tayong mangutang, magiging habit siya. Paulit-ulit. Di ba? Nagiging cycle. So, kahit hindi emergency, nangungutang na tayo. Kapag may nakita lang tayo sa online shopping na nagustuhan natin, mangungutang na tayo. And syempre, yung next generation, maapektuhan nga. Dahil kagaya ng sa family, kung anong nakikita ng mga bata sa parents nila, ayan yung na-adapt nila. So, kung nakikita ng ibang generation, ng next generation sa atin na ganito tayo mag-handle ng pera, na wala tayong financial freedom, na wala tayong guidance ni God, kaya tayo ganito, kaya wala tayong financial freedom. So, ganun din yung ma-adapt nila, ganun din yung mangyayari sa kanila. So, di ba, ang pangit lang na sa lahat ng ipapamana natin, ayun pa, di ba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, run away from the cycle of borrowing as if your life depends on it. Number 2, trust that God's provision is enough and commit to live within our means. So, maging kontento tayo sa kung anong meron tayo dahil pinoprovide naman lahat ni God sa atin, di ba? Number 3, aim to be a giver and not a borrower. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify what practical steps can we take towards being a giver away from being a borrower.